We rebuke the principalities of the air. We're on the air, the children of God. We have the power to supersede the bad air. So we go straight as a good air because we come from a good God. Amen. So good evening. This is the group of glorious group. Ang ganda ngayon kasi tayo high technology, no, high tech, no, at saka puro high-in. Pag sinabi ng leader na punta tayo sa Jollibee, doon tayo mag-aaral. Napaka-blessed natin. Nung araw sila, isda lang ng isda ang kinakain ni Jesus at saka ng mga disciple. Di ba? Siyempre kahit na okay ang isda, pero nakakasawa din. Isda ka ng isda. Ngayon, binigyan natin ng opportunity na minsan naman ay ang barbecue na emboy at ng ating ng lumawid, diba? Ay nandito tayo sa Bariotso, Barangay Sarabia lang po. At because God wants us to have a rejoicing life while serving Him. So, nasa atin ang pag-decide. So tonight, I would like to welcome you to the Glorious Bible Study. Ang ating pong study ngayon must be relevant sa ating narinig the other night, nung Sunday night na about worship. Kailangan po nating maintindihan what is the true kind of worship. Ako po ay na-burden talaga nung nalaman ko na ang katotohanan. Yung nagbasa na ako, the mind of God is the mind written. The mind of God is written na. Dito na sa Holy Scripture, ang mind ng Diyos. Kung gusto niyo malaman ang mind ng Diyos, nasa written book, which is called the Bible. So, kailangan po tayo mag-Bible study. Kailangan talaga. Because how do you know God without this means? The means for you to know God is to read His mind. And where is the mind of God? Can you see His mind? Can you read His mind? No. But God, with His wisdom and power, He uses people to write down what is in His mind. At kaya yun ang ating pag-aaralan. At kapag nag-aaral na tayo bilang life na natin, life book natin, ay eventually, ang mind ni Kristo ay magiging mind na rin natin. Pwede bang palakpakan natin ang Lord tonight? It's the night of revelation. Kasi po, medyo mature na ang VCF. Kahit baguhan kayo, depende po sa ating pag-i-explain, kahit sa mga baguhan. Ang una, sino ba talaga ang Diyos? Because you can go to church singing songs without knowing God. And we need to have, we should acquire knowledge about who God is. So, sino ba talaga ang God? Well, we have learned through the years na ang God po ay hindi name. God is a title. At ang pangalan niya, ang meaning ng God is the sustainer, the source. Siya yung pinagmulan ng lahat. Pag sinabi mong God si Muhammad, ibig sabihin siya yung pinagmulan ng lahat para sa iyo. You need to know who God is. So yung title na God, ay ibig sabihin siya po ang pinagmulan ng lahat. At siya ang may kapangyarihan mag-sustain ng lahat. Obviously, yung ating napag-aralan dyan sa Bible, He is the one who sustained the planet Earth. And we discover about the air that we breathe, the constellation in the outer space. There must be God. There must be the source. How come that they are not colliding, all the stars and the constellations? It's all because there must be a sustainer. Kaya yun po ang meaning ng God. Big G-O-D. So maraming gods dito sa lupa. Pag sinabi mong gods, parang inaari mong ikaw may-ari niyan. Parang ganun. Kaya yung, if you are the source, natural, may ginawa ka, yung mga ginagawa mo, dapat nakaka-please sa'yo. So, in other words, ginawa tayo ng Diyos para sa kanyang pleasure. Yes. Hindi siya gumawa para hindi siya ma-please, natural.
So, looking back, Genesis, mayroon tayong information na He is the God who created heavens and the earth. From Genesis 1, na-relate na po yun. At kahit na paulit-ulit nating binabasa, hanggat hindi po tayo naka-receive ng understanding sa Diyos, ay talagang hindi natin maintindihan. But God, with His power, He gave us understanding sa pamagitan ng banal na Espiritu. First, you have to know that our God is the God of Israel. Who is this God of Israel? Elohim ang tawag. He is the one true God. He is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bakit 3 in 1? Yan ang laging tanong. 3 in 1 because He is the God that manifests in 3 forms. At malalaman mong siya na nga ang Diyos dahil He manifests as a Father, He manifested as the Son, and He also manifested as the Holy Spirit. And we have to remind us that after the resurrection of Jesus, ay nagkaroon na tayo ngayon ng Holy Spirit as a promise doon sa Book of Acts. So for gospel ay dineclare ni Jesus nung dumating na siya right after Malakay. Meron tayong Matthew, Mark, Luke, and John. At dumating na nga in the form of human ang promise, ang prophecy na there will be a Savior to come. O come all ye people. So meron tayong Christmas. So Matthew, Mark, Luke, and John start the birth of our Lord Jesus Christ. At pinakita niya through all these books ang kanyang consistency na He is the Word and the Word became flesh and dwelt among us. And He is the Word at yung Word niya ay pinatunayan niya. Testimony is the Word at ito ang testimony ang magpapatunay na siya nga talaga ang totoong Diyos. Amen. Amen. Si Muhammad walang patunay. Kung meron man, iilan. Pero itong Jesus na to, 4 ng books ng gospel, ng good news, ay kapag binasa niyo yan lahat, ay merong common dyan na pinakita ang birth niya, ang death niya, ang burial niya, at ang kanyang resurrection. So yun lang po ang Old Testament na story. Nabilong pa rin si Jesus sa Old Testament. Kasi under siya sa law nung araw, under Roman Empire. So, kailangan po natin magkaroon ng background. Then, nung namatay siya at nabuhay na muli, here comes the promise, the Holy Spirit. Nung ang pinangakuan ng Diyos na babalikan ay ang kanyang mga disciple. Sabihin mo sa katabi, disciple ka ba ni Jesus? Minsan po, nagsasabi ko, ang sakit magsalita ni Pastora. Kung mo ba churchgoer ako, hindi ako maligtas. Don't get me wrong. Ang sinabing churchgoer, pupunta ka lang sa church. Wala kang ginawa, kundi pupunta ka lang. Kung hindi ka naman ang ganun, hindi ka dapat nasasaktan. Alam mong nagpa-participate ka. Bakit ka nasaktan? Siguro, yun ang paniwala mo na churchgoer ka nga talaga. You go to the church. You always go to the church. Doing nothing. Yan ang ibig sabihin ng churchgoer. Talaga hindi ka naman talaga maliligtas. Kasi ang kaligtasan ay wala sa church. Ang kaligtasan ay sa kanyang salita na ginagawa mo. Kapag ang salita niya, inaccept mo, ginawa mo, ligtas ka. Amen. Kapag sinabi natin churchgoer tayo, hindi talaga tayo maliligtas kasi go lang tayo ng go. Kung saan yung pagtitipon, go lang tayo na para sosyalan. So, walang salvation dyan. Jesus is a Savior. Yun ang tinanggap at yun ang pinamumuhay. In other words, kinakasama mo na siya. Yun ang salvation. Ang target ay mang-save ka. Hindi naman pwede ikaw lang i-save. Nag-stop na yung growth sa'yo kung lahat tayo tatanggap tapos wala tayong gagawin. May gagawin po tayo. Ang ebidensya na ligtas ka, you keep on going, you keep on going. Tulad nito, ang ebidensya na buhay ka, you keep on eating. You keep on doing physical activity. Okay, buhay ka pa. Physically. Sa spiritual, ganun din. Kapag nag-stop kang kumain, subukan mo mag-stop na kumain sa physical.
'Di ba? Mamamatay ka. So likewise po, ang spiritual ganun din. Kaya yung church-going, goer, yung tag-goer means lagi ka na lang pupunta. Wala kang plano. Ano pa narinig mo sa church? O anong ginawa mo? May ginawa ka, bakit panay ka rason ng rason? Kasi pag nagrarason ka, hindi ka konforme. Amen. Ako po, ginagawa ko lang ang aking trabaho. And I don't want to hindi ko gusto na malinlang kita. Kasi ako nasa truth. Kaya ako nandito, ginagamit ako ng Lord, katulad ni Pablo, na nagko-confirm, nagre-reconfirm ng salita ng Diyos, kasi yun ang kapanawagan niya. Katulad ng pinadala niya ang Holy Spirit niya para i-confirm niya na ang salita niya nung buhay pa siya rito sa lupa ay totoo. Kaya ako nagpatotoo ng mga salita. Amen? Alright. So, coming out, sabi ng Diyos natin, He's the owner of heaven and earth. Kung yun ang Diyos mo rin, kailangan natin mag-acquire ng knowledge about Him. Kapag kunti lang ang alam mo sa isang tao, it's so hard for you to give worth to that person. Kaya nagbabari po sa pagkakilala natin. Sino ba si Jesus sa iyo? Kung ang pagkilala mo si Jesus ay puro na lang siya Savior, edi kailangan mo lang siya tuwing ikaw ay nangangailangan ng salvation. Kung siya naman ay deliverer, kailangan mo lang siya kapag kailangan mo i-deliver. Pero more than that, who is Jesus? Kaya nga, depende sa pagkilala ang worship. Nagbigay ka ng worth sa isang bata, kasi siya ang lagi mong kausap. Masakit sa iyo ang mawala yung bata na yun, kasi lagi mo siyang kausap. To that extent, sinasabi mo, siya lang ang nagpapasaya sa akin. Kaya mamamatay ako pag mawala siya. Ganun din po yung boss natin. Willing kang mamatay dahil sa iyong boss, dahil natulungan ka sa pagpaaral sa anak mo, natulungan ka sa mga material na bagay, kaya willing kang mamatay para sa boss mo. Well, that is worship. Ang worship kasi derived from the root word worth. Mahalaga sa iyo. Para sa iyo, mas mahalaga ang iyong boss kaysa sa pamilya mo. Nakalimutan mo na naghirap kang nag-serve sa boss mo para mag-aaral ang mga pamilya mo. Pero willing mong ibigay ang buhay mo sa boss mo. Nakuha po ba natin? So, sino ang binibigyan nyo ng halaga sa buhay? Yun ang wino-worship ninyo. So, ito ngayon ang burden ko. Kailangan may burden para magkaroon ng release. Ang Diyos ganyan eh. Show me your problem and I will release you the solution. Sabi ng Lord, hindi daw dapat tayo nagbe-burden, kaya ibinibigay ko ang burden sa Kanya. Na mga churches natin ngayon ay mahilig sa pag-worship na wala po sa will ng wino-worship. Hindi na tinitingnan kung sino ang wino-worship. Hindi kinakilala ang sino ang wino-worship na ito. Mostly sa simbahan, makinig kayo. Maraming time para sa rehearsal, sa music, sa chords. Kaya nga kung minsan sinasaway ko ito si Jojo. Sabi ko, Jo, ikaw ang mahalaga, hindi yung kung ano nung tinitingnan mo. Worth, sino ba ang worth sa iyo? Ang iyong mga ginagawa o ang sinasamba nating Diyos? Ganon din sa music. Maraming time kayo sa rehearsal, sa pag-ano ng drums, sa pag-ano ng mga chords. Ang gusto ng Lord, in one accord, hindi chords. Yes, amen. Kaya nga, ayaw kong magpakanta ng music na hindi alam ng karamihan. Dahil pag hindi alam ng karamihan, ikaw lang ang nakaalam eh. Di ikaw lang magano, yung iba man, maganon. Ayaw ng Lord yun. Nakuha niyo ba? So, let's go back. Ano ba ang will ng Creator natin? If you believe that your God, the God of the universe, the God of the whole thing in this planet Earth, is the one who created the whole thing,
then let's go to the Bible. Because the Bible has knowledge about Him. First, you've got to have more knowledge. Depende po sa knowledge natin ang ating worship. Kung ito lang alam natin, natural hanggang doon ka lang. Pero kapag dumadami ang alam mo, dumadami din ang pagbibigay mo ng worth sa Kanya. Amen. Kaya hindi ka na pwedeng pilitin magsimba. Ang pinipilit magsimba, hindi nakakilala sa Diyos. Sad to say, maraming mga tao hanggang ngayon pinipilit pa magsimba. Kayang ipagpalit ang trabaho, kayang ipagpalit ang pera sa pagsamba lang. Remember, ano sabi ng God who is the source and the sustainer sa kanyang 10 commandments? Kaya nga sa Old Testament po, hindi na nag-ubra ang 10 commandments. Sobrang matindi. Parang Hitler. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinadala niya tayo ng Jesus para magkaroon tayo ng grasya. So we were all under the law, but grace is higher than the law. Sabi ko nga kay Ken, bago lang kami nag-evaluate, kasi syempre, sila po ay mga eagle na kailangan i-evaluate. Kundi lang pwedeng tanggap lang ako ng tanggap ng tithes nila. Wala akong service. Talagang service ko 24/7. I have to have wired with God kung ano nang nangyayari sa kanila. And from to time, I have to go to Joy Bacod, I have to see Mark Oero, I have to see them for evaluation. Kasi hindi lang evaluation, bibigyan sila ng leading for the next line. Kasi our God is a God of growth. Sino ba itong Diyos na to? Ano bang alam mo? Kasi depende sa alam mo ang iyong pag-worth, ipagbibigay ng halaga sa Kanya. Hindi ka na kailangan pilitin pa kasi mahalaga siya sa'yo. Hindi ka na kailangan i-bribe ng pera. Kasi mas mahalaga siya sa pera. Yung iba hindi pa binabribe eh. Sila mismo nagbabribe sa sarili nila para hindi mag-worship sa Panginoon. Hindi po ito pang tama, kundi ito po ay nasa salita ng Diyos. Kasama na rin po ako dyan. Meron tayong everyday attack ng idolatry. Ito po ang sabi, number 1 na command ng Lord. Can we read that in the book of Exodus 20, 22 ay 2-3. Exodus 20, 2-3. I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods other than me. Okay, so it's a jealous command. At siya mismo nagpakilala, I am the Lord, ha? The Lord your God. Bakit may Lord na may God pa? O kailangan mag-aral, kaya nga may Bible study tayo. Lord means honor. Lahat tayo naglo-Lord. Nasabi natin, si Lord, na kay Lord na yan. Pero hindi mo alam ang meaning ng Lord. Ang meaning ng Lord, magmamayari siya sa'yo. In other words, kung magmamayari ka ng someone, He must be your master. Kaya Lord ang tawag, nakabow down ka. Hindi ka nagre-reason out. Pag sinabi niya magsamba ka. Sabi niya bow down, mag-bow down ka. Kasi nagmamayari siya ng iyong tuhod. Pag sinabi niya palakpak ka kasi nagmamayari siya ng kamay mo. And Lord means honor. Marami po sa ating tumatawag ng Lord, pero hindi talaga siya ang Lord. Yes, Savior, marami din. Talagang naging Savior siya. Deliverer. Provider. Yan, Jehovah Jireh ng Jehovah Jireh tayo. Pero hindi tayo dumating sa point na Lord. Remember, ang Diyos natin is alive. At kapag kung alive siya, growth yan. Grade 1, 2, 4, 5, 6, ganon. Malalaman mong ikaw ay nabilong sa Diyos na buhay dahil may stages. So, ang pagkilala po natin sa Panginoon ay hindi na nanatiling bata siya na may na nag-uuha-uha doon sa crib. Sa status natin ngayon, nadagdagan ang alam natin na siya ay naging tao. Dumating sa 30 years at nag-ministry ng 30 years. In other words, nung nag-mature siya,
nag-ministry siya, nag-serve, even though he was God in the form of man. Yun ang alam natin, ayon sa Bible. Namatay siya para gawin ang mission niya to die for your sake, for my sake. Kaya tinawag ko siyang Lord kasi hindi lang na mamayari ako dahil sa kasalanan ko, dahil sa pagtalikod ko sa Kanya, gumawa pa rin siya ng paraan para makabalik ako sa Kanya. By dying on the cross. So, He gave me another chance to live again. Dahil kapag wala ang blood, hindi ako mabubuhay sa harap ng Panginoon. Hindi tayo mamamatay. Lahat ng ginawa na spiritual being ay hindi mamamatay, including your angels. Angels never die. They are spirit. Anything that is spirit never die. So kahit sa impyerno ka man mapunta, sa langit ka man mapunta, hindi ka mamatay-matay. Yan, kung sa ano pa, anjak matay-matayan. Sa Ilocano pa. Dahil espiritu ay hindi namamatay. Ang namamatay, ang katawan natin. It shows na nagpapatutuo na yung Book of Genesis ay ginawa ang espiritu, nilagyan ng clay at nilagyan ng hininga, spirit, at nagkaroon ng living soul. Tayo yun ngayon. At ayon sa information, sa ANA information, hindi sa brigada, kundi information galing sa Bible na may duration ang buhay ng physical natin. Pero ang kanyang hininga ay hindi mamamatay. Amen. Ito ay babalik sa Kanya. Babalik tayo lahat sa Kanya. Yes, amen. Okay. Pag bumalik tayo sa Kanya, may accounting. Oo. Kasi may free will tayo. Pumili tayo kung susunod tayo sa Kanya o hindi. Kung gawin ba natin siyang Lord o hindi. Kaya nga pinapatanggap ang tao, free will. Okay. Dahil sa Old Testament, mahirap po. Ngunit number one, ang law ay hindi niya binago. Ang essence ng law. Pinalitan niya lang ng grasya. In other words, dahil hindi natin kayang tuparin ang law, dahil mamamatay lang tayo, hindi natin talaga matupad yung 10 utos. Gumawa siya ng paraan. Siya na lang mismo ang nagsunod sa kanyang perfect law. Kasi perfect law ang law ng Diyos, kaya nakakamatay. Hindi natin kaya dahil hindi tayo perfect. So, nag-provide siya ng sarili niya na perfect in your behalf para makasunod lang. Ang tawag natin ay grasya. Ang grace ay ang person ng Diyos. That is the Holy Spirit. Na binibigyan ka ng enabling. Kasi enable ka. Unable ka pala. And then, enabling power para lang makasunod ka, nilagyan ka niya ng kanyang spirito para makasunod ka. Hindi tayo makasunod kung wala ito. Kaya ito ang dapat natin bigyan ng worth. Okay, let's listen to the New Covenant, so the New Testament na law, na command ng Diyos sa atin. Mark 12:30-31. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. And the second like it is this. You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Okay. Yung dalawa na yon sa New Testament ay katumbas ng 10. Kapag ginawa natin yung dalawa na yon, solve na tayo sa 10. Okay? Love the Lord with all. Ibig sabihin, wala kang itira. With all your heart, with all your mind, with all your body. Imposible nating magawa yan. Kaya nga, nagbigay siya ng covenant. So do not get me wrong. I want to help you. The New Testament is Matthew, Mark,
Luke and John. Ito yung si Jesus nagdala ng bagong tipan. Replacement sa obsolete na 10 Commandments. Yes. Hindi lang niya dinala, talagang sinabuhay niya. I mean, pinakita niya ang 2 commandment na yan. Na great, tawag natin great commandment. So in the book of Acts is the new covenant. See? Iba ang testament, iba ang covenant. Covenant is a promise. Ang testament is law. Ngunit bagong law. Bagong law na dinala ni Jesus. The old law is obsolete. Nagdala siya ng bagong law. Kaya nga, sa book of Acts, nag-start ang covenant. Covenant is a promise to those who believe. Noong naniwala tayo kay Jesus, sabi niya sa disciple, maghintay kayo in the upper room. Babalik ako. Babalikan ko kayo. Kaya nga bumalik siya. Pero hindi na in person, kundi sa Holy Spirit form. Pero the same pa rin. Jesus pa rin yun. At yun, nagpakita siya. Nag-manifest siya sa mga disciple para patunayan na siya nga. Di ba nagpakita siya sa mga disciple? Pinahawak niya pa nga yung kamay niya na may butas kay Thomas Didymus. Again, proof. Marami po sa atin. Nagpa-pastor tayo pero wala tayong proof na ang Diyos nga ay nasa atin. Kapag wala tayong manifestation ng Holy Spirit, then we are under religion. We're telling people about the God whom we did not meet. Nag-aaral tayo ng Bible school pero hindi natin na-encounter ang Diyos na ito. Kailangan ma-experience mo ang Diyos. So, maraming knowledge. Acquire knowledge. And then, after acquiring knowledge, you receive the knowledge, you did have experience. Natatawag natin experiential knowledge. The best teacher. Kasi personal na ang Diyos ang nagtuturo sa iyo. Yun yung experiential knowledge. Sa pamagitan ng kanyang promise, covenant. Ano yung covenant niya? Yung Holy Spirit. So pinagkaloob niya, na-pour out niya ang kanyang Holy Spirit sa mga disciples. Kaya nag-utter sila in other tongues bilang ebidensya na sila ay napuspos. O para mas madali maintindihan, nasaniban. Kasi mahilig tayo sa sanib. Nasaniban ng banal na espiritu. Mamili kayo, masaniban kayo ng bad spirit o banal na espiritu. Kasi kinupya lang ni Satan yung mga sanib-sanib na yan. Okay? So napuspos tayo ng banal na espiritu, tanda na tayo ay anak ng Diyos. Ayon sa book of Ephesians, sabi niya, merong tatak. Hindi tattoo. Tatak. Pero sa English, tattoo pa rin yun. Tingnan mo, ang galing ni Satan magkopya. So, literal yung tattoo kay Satan, pero sa atin, spiritual, tattoo means guarantee, o resibo, or tanda. Diba, pag may mga cow kayo, dapat lagyan nyo ng ano yon, tattoo yun para malaman ng kapitbahay na kay Dulyente yon. Kaya dapat pag may nakitang goat doon sa kabilang bakod, isusuko ng may-ari para hindi sila mabigyan ng kaso. So, ganun. Pag mamay-ari po, ang ibig sabihin ng deposit guarantee, tattoo, or yung identity. Pagmamay-ari. So, kapag may tattoo kayo, na hindi naman si Jesus ang bunga, kayo pa ay pagmamay-ari ni Satan. Klaro lang. Kaya check ninyo yung tattoo nyo, ha. Kung yan ay tanda,
Kasi darating ang araw, tatawagin kayo ng may-ari. Ako po, nagpatato na ng banal na espiritu. So, asan, pastor? Saan? Hindi physical, spiritual. Malalaman mong tattooed ako ng Holy Spirit dahil sa bunga nito. Love, peace, joy. Yun ang makikita sa taong may tattoo. Pagmamay-ari na ng Panginoon. Okay? So kapag pagmamay-ari ka ng Panginoon, siya yung Lord mo, you cannot say no. Isa lang ang sasabihin mo, yes, Master. Yes, Lord. Yes, Lord. Hindi mo pa naintindihan sinasabi niya, basta't nagsasalita na, yes, Lord. No, nakikinig ka na niyan na instruction. Ibig sabihin, ever willing kang gawin kung anong gusto niyang gawin. Yung pay attention na nga lang, di mo magawa. Paano mo masabi sa tao na pagmamay-ari ka ng Diyos? Kasi test din po yung attention. Testing kung saan ka ba nabilong. Kaya pag nakaka-observe kayo ng gano'n na tao, kahit pastor pa siya, medyo hindi na kayo makapagtiwala ng lubos. Nakikinig kayo bilang respeto kasi matanda sila, pastor sila. Pero deep inside, alam nyo, hindi nyo sila mapagkatiwalaan. Dahil hindi nakikita ang tattoo. Halakpak. So, how to worship? Sabi niya, John 4:24. Those who worship, bigay ng pagpapahalaga sa tunay na Diyos, ay kailangan sa dalawang bagay nyo lang siya i-worship. Ang Spirit and in truth. Pakibasa nga, John 4:24. Kailangan alamin natin ito. John 4:24, God is spirit, and those who worship Him must also worship Him in spirit and in truth. Napaka-importante po kapag may word tayo. Hindi pwedeng sabihin mo lang worshiper ka. Nino, ni Lucifer. Kailangan i-identify mo kung sino ang mino-worship mo. Kasi marami worth kasi ang ugat. Binigyan mo ng worth yung tao, yung bata, yun ang Diyos mo. Kahit ano, material, pamilya, trabaho, binigyan mo ng worth more than God is your God. Okay? So, sabi niya dapat espiritu. Ano yung espiritu? Yung salita ng Diyos ay spiritual. Yung truth, sino ang truth? Si Jesus lang ang truth. I am the way, the truth, and the life. So si Jesus ang truth. Hindi si Muhammad, hindi si Mary. Si Jesus lang po ang truth. Siya mismo nag-declare, I am the way, the truth, and the life. So, ang spirit ay spiritual word ng Diyos. At yan ay makikita natin sa kanyang holy scripture, ang kanyang holy word. At saka ang truth. Truth is Jesus, and the Holy Spirit is the Spirit. Kailangan silang dalawa ay inseparable. Kaya hindi mo makuha. Nagpipreach ang maraming pastor, na notice nyo yan, pero nakakapagsinungaling pa rin sila. Sapagkat hindi totoong Diyos ang kanilang dala. Ang totoong Diyos ay itong dalawa. Spirit and in truth. The Holy Spirit. Siyempre, kung di mo siya kilala ang Holy Spirit, hindi ka maka-go with. So, paano kang mag-manifest ang banal na Espiritu o ang Diyos sa'yo? Dahil hindi mo naintindihan, hindi mo siya nakilala. Ang salita ay kailangan i-partner ng Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit, ititestify niya yung salita. Ang salita, ititestify niya yung Holy Spirit. Kapag walang clash, o walang confusion sa dalawang yan, pag sinanib mo, equals God. The real God. Na hindi tayo ma-deceive. Lalo na sa last days na ito, maraming nagpipreach pero makita mo ugali nila layo-layo sa ugali ng Diyos. Ugali kasi is, character kasi is the image. Dito lahat observation. Ma-observe mo kapag may hangin dahil may movements. Di mo nakikita ang hangin. Di mo nakikita ang Diyos pero ma-observe mo sa tao kung may Diyos siya. Ang ugali niya, kasing ugali niya ang Diyos. Hindi ko sinabing perfect na parehong-pareho kay Lord.
Ngunit, ibig sabihin, through the years, makita mo, nakaugali niya si Jesus. Then, you learn to trust. Dahil ang Diyos ay nagpatutuo sa atin na siya nga ay totoo. Ang salita niya at siya ay isa lang. So, therefore, trust begin. Kahit matulog ka, dahil alam mo, kilala mo ang Diyos mo, at siya na nga yan, kahit matulog ka, alam mong siya yan. Dahil sa kanyang testimony. Okay? So, ito ang tunay na worship. Kapag kayo ay nagsisimba sa church, kaya sinasaway ko yung masyadong na in love na sa means. Agad-agad, mga drums, mga ano, hindi ko po sinabing mali dahil dyan din ako galing. Pero ang pagkanta ninyo, ang pagkanta natin, ay hindi yun ang means para ma-worship ang Lord. Ang salita ng Diyos ang ma-worship. Yung kanta, resulta yan. Kumakanta ka kasi may natanggap ka sa Panginoon. Ay makita mo yung kanta, performance, makita mo, dumi-dumi ng katawan nila. Ang simbahan nila, dumi din. Remember? Na-describe mo yung God natin is a God of cleanliness, is the God of order. Kaya hindi po yan to condemn, to correct. Dahil dito ang salita ng Diyos, sinabi ng Diyos kung ano ba na pagsamba ang gusto niya. Ano bang klaseng pagsamba ang gusto niya? Ang pagsamba na gusto niya, yung spirit at saka yung katotohanan. Nagtakanta nga tayo, nasa line naman tayo. So yung kanta, sabi ko nga, salamat sa high technology, hindi ko na kailangan magkaroon pa ng mga drummers, mga singers. Doon na napunta ang atensyon ng mga tao, hindi na sa Diyos. At ang akala natin, alam nyo, no, stages, ano? Pag nag-grow na tayo, wow, so marami na pala tayong tanggalin. Para nag-grow tayo, para ano? So, nakaka-focus na tayo ngayon sa salita ng Diyos. Mas marami yung time natin sa panalangin, sa washing. Kaya nga sabi ng Lord, ang salita daw ay parang tubig na nakakahugas. Na-notice ninyo yung mga singer pagkatapos kumanta kung saan-saan pumupunta. Wala silang gana sa salita ng Diyos. Ni hindi nagtatize, naghihintay ng love gift. Masakit ano? Pero totoo. At ngayon nakikita mo sila, okay lang, nasa beer na beer sila. Praise team kami bro, dyan sa church na yan. Proud pa yan. So yun po, ako ay pinag-utusan ng Diyos na dapat po natin i-correct. Kaya walang resulta ang ating pananampalataya because we're doing the wrong kind of worship. Okay? Ang target ng Lord, ikaw na magbago. Lagi niyo sinasabi, God is good. Kung pwede pala, sasagot ang Lord, yes, perfectly good na ako. No problem about me. Do not, kaya ka nagsasabi na God is good, ay para ma-online ka sa good. Para ikaw din ay maging good. To represent Him as a good God. Hindi niyo alam yung sinasabi ninyong God is good is a rebuke to you. Amen. How come hindi ka good? God is good, but how come you are not good? Insulto din yung sabihin mo, God is good, pero namatay ka sa sakit. Don't get me wrong. Kung may sakit ka, dahil sa naka-ask forgiveness tayo. Pero hindi naman yung nagdadanas ka, nagsiserve ka, tapos, nahirapan ka, tapos sabihin mo, God is good. People will be confused. You cannot attract people to serve God. Pag tinawag ka ng Diyos, He will provide. He will provide you good health. Otherwise, ma-misrepresent natin ang kaharian ng Diyos. Kaya nga hindi po religion. Ang religion ay confusing. Ang relasyon ay walang confusing. So, nagkaroon ka na ngayon ng stages ng pagkilala sa Diyos?
He was the Lamb of God who was slain to pay for your sin and me. And then, syempre, nung baby pa tayo, daddy, lahat na kailangan natin, binibigay ng Diyos. Darating ang araw, hindi na siya magbibigay. Tingnan ko na lang kung makadaddy ka pa. Kaya nga, test, dahil stages. So, kapag hindi ka nag-aral, natural, magbaback up ka, ba't ganun noon? Ang dali kong humingi ng ganito, nandyan agad, ngayon wala na. So, back up, maraming nag-back up na mga Christian. Dahil hindi nila naintindihan. So, nung nag-ministry na, tinuturuan ka na ng Diyos kapag ikaw ay nag-mature, na mag-ministry na rin. Yes. Dati ikaw yung taga-salo, ngayon ikaw taga-bigay. Yes. O, di ba? And then, anong next stages? Patuturuin ka kasi you will be like Jesus. Lahat ng ginagawa ni Jesus, ipapagawa sa'yo. Ang maganda, kapag ginawa mo at na-please ang Ama, katulad ng na-please siya sa kanyang bugtong na anak, pag namatay ka, bubuhayin kanyang muli. At kahit dito ka pa lang sa lupa, nararamdaman mo hindi ka na yung begging. Dahil nag-grow na tayo sa kawo-worship, bibigay ng worth. Kasi nagbibigay ka ng worth sa Diyos, attention. Kaya tingnan mo yung iba, hindi iba nag-attention talaga. Pagkain talaga ang tinitingnan. Natural. Nakita ng Diyos yan. So, paano kang i-reward? Ang reward ng Diyos is revelation of Himself. Personal siyang magre-reveal sa'yo. Ako ganito. Naririnig mo na yung boses niya. Yun yung reward. And then another stage, nagpo-prophesy ka na. Nagko-command ka na. Nararamdaman mo na ang kingship. Kung hindi kayo nakaintindi, kaya hindi kayo maligaya. Diba ganito? Pinapaturo ka dahil si Jesus nagturo. Pinapagawa ka ng lahat ng ginagawa niya kapag ikaw ay nag-mature. Tanggal na yung emotion. Ang nagpapahirap sa atin, emotion. Tatanggalin niya yan. Kaya may comfort siya. Pag naranasan mo lahat yun, dahil personal mo siyang na-encounter, may reward, after reward. Ngayon, nagpo-prophesy ka na. Katulad ko po, kapag nag-lay hands ako, magaling yung may sakit. Amen. Pag nagsabi akong God bless, i-bless talaga. Hindi yung, lahat tayo nagsasabi naman ng God bless. So wala namang bless. Kapag nag-prophesy ka, may manifestation. Yun yung reward. Dahil nag-mature ka, diba, syempre naman pag college ka, iba na yung level mo. Level to level. Until na hindi na siya Lamb of God who took away your sin. Tapos na eh. Ano ka na? He will be like Him. You will become king. Amen. Ano yung king? Nagkukuman. Kinukuman ng Diyos yung fig tree. Kinukuman niya ng Diyos ang mga tanim, naglilabasan lang. Ikaw din, you prophesy. That's why God wants you to prophesy. To prophesy. Because when you prophesy, lalo na kung ikaw ay na-online na sa Kanya, you cause healing to come out. You cause vegetation to come out. You cause all the business of God to come out to your family. Lahat ng patay, binubuhay mo na. That's prophecy. Ganon napaka-importante po ang prophecy. Depende sa nagpa-prophesy. Kaya kinakatch natin yung prophecy dahil mangyayari talaga sa atin. Kasi the prophecy which is very, very attune sa salita ng Diyos, lalo na yung nag-prophesy, ay talagang magkukos siya ng vegetation, ng manifestation. Amen. Example, you prophesy that
your family will grow stronger. Or maybe you prophesy that your business will become big. But of course, you need to do something. Hindi naman pwedeng prophesy ka na ng prophesy. Yung mga religion, ganyan. I prophesy. Tingnan mo naman yung buhay nila. So, hindi kayo maniwala nang walang ebidensya. Mayroon namang reward ang Diyos. Kapag true ka, totoo ka, He will reward you He will reward you with the vision na kung ano si Jesus, ganun ka. I-reward ka niya kung paano tinitingnan ni Jesus ang mga bagay, ganun din ang tingin mo. Kung paano ang Jesus nag-speak ng word, ganun din ikaw at ganun din ang mangyayari. Because you will be king. King is a position. Paano siya i-proclaim na King of Kings kung hindi ka maging king? Kaya may pagsasaway po. Mayroong test, trial, mayroong ipasa mo for promotion and promotion until na malapit ng end. Actually, all set na tayo ngayon. Baka hindi nyo alam. Kaya nga pinapaalam, pinoprophesy ng Diyos sa inyo ngayon, all set na, lalabas na siya as prophesied. Ang dami ng prophecy nangyari. Ito na lang ang dalawa, yung mag-appear siya as a man sa clouds, at yung pagbabalik niyang muli to reign as a king, not a lamb. Wala kang interest kasi hindi mo alam. Kaya nga kailangan mag-aral, hindi yung sulat-sulat. Aral. Yung picture. Bakit kaya ganito? Bakit kaya ganito? Ang Diyos naman naghihintay lang ng iyong tanong kasi gusto niyang matanong ka because by then, interesado ka. Pumipili lang ng Diyos na interesado. Pag hindi ka interesado, pabayaan ka na lang niya because that is your free will. Kung ang gusto mo lang naman ay maligtas sa impyerno, pwede naman. Diba? Confess ka na ng confess na Jesus is Lord, talagang masisave ka. Wala kang gagawin. Pero kung gumagawa ka naman ng mali, hindi maano rin, walang power yung confession mo. O, hindi naman tama yung sabihin mo, basta once you are saved, save ako. Hindi, wag na, ay kung ako, ba't ako magpapakahirap ng gagawin ang tama kung masave lang din naman ako? Hindi lang yan. Ang gusto ng Lord, hindi ka lang masave sa impyerno. Ang gusto niya, mag-enjoy ka ng kanyang salvation. The moment you receive Jesus, na-notice niyo ba? Yan na kayo nagkakasakit. Isa yan sa mga proof or evidence that God is with you. Manifestation ng Holy Spirit ang kailangan. Kahit anong mangyari, hindi tayo nagugutom. Ang lalakihan na nga ang tiyan natin. O, di ba? Tapos, bibigyan pa tayo ng pagbabago ng ating pananaw. Kasi the more na binabago mo or nag-mature ka, may mga bagong revelation ng Diyos, laging bago sa'yo. No boring. Naboboring ka lang kasi na-static ka. Tingnan mo yung mga anak natin. Pag paulit-ulit yung mga sinasabi ng teacher, naiinis sila. Tayo pa kaya? Paulit-ulit na lang natin ginagawa. Kung nakita naman ng Lord katulad niyan, naiinis ka na sa partner mo, ganyan-ganyan siya. Ayaw niya talaga yung mag-enjoy. Gusto niya lang mag-enjoy pag nagbigay si Lord. Kung wala rin siyang gagawin. Well, madali lang naman, papatayin siya ng Lord. You don't have to worry kasi ang Diyos nakasystem na lahat yan. Ha? Ang Diyos bumapatay? Oo. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Kaya pala, walang stages ang ating pananampalataya because hindi tayo nakikinig. We really need to know how to worship Him. So every single day, hindi mo pwedeng utusan ang mga tao mag-worship sa Lord. Kasi kahit na utusan mo sila at napilitan, hindi naman pagtatagal yan. Depende sa
pagkilala, encounter mo sa Diyos ang iyong worship. Nobody can tell you, nobody can stop you. Matulad ko, kahit asawa ko, wala makastop sa akin dahil I encountered God na. I know Him. Na siya ang dapat ko bigyan ng worth. Amen. Yes. The more you give worth to God, who is the source. So ito, dalawa na lang, magpa-park ako dito. Meron pa ba tayong dapat basahin? Psalms po. Ano ba ang mga evidence na tayo ay nag-worship sa one true God with one true God and true kind of worship that God pleases? Remember yung encounter ni Jesus at saka Samaritan woman? Isa yun sa mga explanation. Samaritan woman is the woman na religious. Kaya adulterous pa rin. Lagi pa siya uhaw. Ngayon sa well, sabi niya, if you only knew kung sino itong kausap mo, yung 5 mong asawa, ay bibitawan mo yan. True enough. Nag-stop ng kaasawa ng Samaritan woman nung na-encounter niya ang Jesus sa balon. At pinagsabi niya sa buong synagogue na I met Jesus. At yung pagbabago ng Samaritan woman na yon, ang manifestation na totoong Diyos ang kanyang na-met. Hanggang ngayon, kung di pa rin tayo nagbabago, mga praise team. Actually, kapag tayo nag-mature na, mga kapatid, lahat tayo ay nagbabasa sa Songs of Solomon, mga songs ni Miriam at ni Moses, kapag sila'y nanalo sa mga labanan, natututo na rin tayong gumawa ng compose ng ating songs of victory. Kasi ang song dapat song of victory yan. Hindi song ng kapighatian. Kaya wala tayong ginawa sa church kundi paiyak-iyak blue. Hindi naman makatulong yung iyak natin na dahil sa sumama ang loob mo, ganun. Ay, nag-worship dahil humingi sa Diyos, that's religion. Nag-worship tayo, nag-praise and worship tayo dahil may natanggap na tayo. Amen. Ang ebidensya niya, namimigay tayo. Ultimo tithes lang, di ka maka-tithes. Ibig sabihin, wala kang tinanggap, you're a fake. Worship, nag-worship ka sa Diyos na hindi nagbibigay sa'yo, you are plastic. Diba? Ino-worship natin, nagbibigay tayo ng worth sa isang bagay kasi alam mo, ito ang nagbibigay sa'yo. Maraming privilege, benefits ang binigay sa'yo. Kaya, tama lang na bigyan mo ng worth ang taong yon. Yes. Amen. Psalms 103. Nandiyan na ba tayo? Okay. Last na po ito, benefits. Psalms 103, 1-5. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all of His benefits. He who forgives all of our iniquities, who heals all of our diseases, who redeems our life from destruction, who crowns us with loving kindness and tender mercies, who satisfies our mouth with good things, so that our youth is renewed just like the eagles. Amen. Ilan yan? Ilang benefits yun? Marami. O ikaw ba, yung sinasamba mong Diyos may ganong benefits? The same maaaring the same Jesus, oh Jesus, I love you. Pero hindi mo na, maging totoo ka, hindi mo na ranasan ang mga benefits. Nakalagay na ang benefits dyan. Kapag totoo ang worship mo sa totoong Diyos, may benefits. Una, Who forgives all of our iniquities. Yung binibigyan mo ba ng worth, nag-forgive ba sa'yo ng kasalanan mo? Nagbayad ba si Mary? Nagbayad ba si Muhammad? Nagbayad ba yung binayaran ba ang kasalanan mo? Malaman mo naman na binayaran ang kasalanan mo kasi magaan. Kasi wala ka ng bigat. Somebody paid for you. Yes. Nakakalakad ka ng matuwid. Sarap ng feeling mo kasi binayaran ng lahat ng iyong mga kapigatian na replace na. Pangalawa, Who heals all of our diseases.
Ikaw ba'y nakaranas ng miracle healing? Ibig sabihin, nung humingi ka sa Panginoon ng pagsamba mo, biglang nawala yung cancer mo, abay malaking miracle yun. Yes. Kasi sakit ng paa at cancer sa Diyos ay pareho lang. Sa doktor, degree by the measure of your payments. Pero sa Diyos, sakit ng paa o may kati ka lang dito sa tenga at cancer, patas. Amen. Dahil when you hit the presence of God at na-please mo ang Diyos, He will heal all your diseases. Hindi lang one disease, all your diseases. Third, benefits. Who redeems your life from destruction. Okay. Ikaw ay babawiin sa mga distraction. Tulad ng ikaw ay lulong na lulong sa druga. Oo, i-redeem ka ng Diyos. Bibigyan ka niya ng kapangyarihan, yun yung tatawag nating grasya. Tuwing binigyan mo ng worth ang Diyos, siya ay mag-redeem sa'yo. Babayaran niya ang iyong slavery sa druga, sa porno, sa anumang klaseng addiction, redeem. Babayaran niya para ikaw ay ma-set free. Next. Who crowns you with loving kindness and tender mercies. He will give you the loving mercy and tender mercy. Ibig sabihin, lahat ng ating mga kasalanan ay binayaran niya sa pamagitan ng crown niya. Yung crown niya, di ba, puno ng tinik at dugo. At ang kabayaran nun ay yung kukunin ka sa iyong pagkasadlak dahil sa kanyang awa. Kaya nga laging sinasabi natin, Lord, do not judge me of what I have done. Judge me according to your loving kindness and mercy. Yes. Amen. God is good talaga, truly good. Yes. So kapag na-receive mo yon, ibig sabihin yung goodness ng Lord nasa iyo. Ang purpose nun, ang end nun, dapat ang end is you become good to your neighbor. Amen. Hindi yung kanta ka ng kantang ending wala na, hindi pala Diyos ang wino-worship mo. Ang means ang wino-worship mo. Kaya pwedeng maging idolatry. Sabi ng Diyos, abhor. Abhor means hate niya talaga. Pag sinabi ng Diyos hate niya, pupulbusin niya. Ganun siya magalit. I hate idolatry. So, maaring ang music nyo sa church, idolatry nyo. Kasi mas marami ang time nyo sa music kesa sa panalangin, walang obedience, ni wala nagabigay ng tithes, ni hindi nagpa-fasting. Tapos sabihin mo ikaw ay praise team. Ano ibig sabihin ng praise team? Nililid mo ang mga tao to worship God. Have you been there? Ang tanong, ikaw ba ay nandun na para i-lead mo sila? Kaya nakikita po yan sa ating ebidensya. Yes. Kaya mga pastor, paki-check ng inyong sinasabing praise team. Kapag nag-mature na, katulad ng bishop, hindi na natin kailangan ng praise team. Tayo na yung team to praise God. Tayo na yung mga tao na nag-worship. Dahil ang worship ay hindi sa song, sa pagbabago ng buhay, sa pagbibigay ng word sa Diyos. Yes. Amen. Next, ano pa yung mga benefits? Ang daming benefits. Next. Who satisfies your mouth with all good things. Yes. Much food in your mouth. So much food. Last. So that your youth will be renewed just like the eagles. Yes. You will be preserved. Hindi naman edad ang youth. Ang freshness. Yun ang youth. In other words, na-preserve ka ng Diyos. Kahit tumatanda kang utak mo, hindi matandang-matanda. Amen. Hello. Ako ang pangarap ko, kahit na yung skin ko magsasag na, basta ang utak ko hindi nagsasag. Yes, amen. Because God preserved me, because I am a worshiper. Pag sinabi mong worshiper ka, walang negative na lumalabas sa bibig mo. Walang sad-sad na mukha ipakita sa tao.
Sabi mo, worshiper ka. Yung pala, Lucifer ka. Sabi ng Diyos, ang worshiper ay lifter. Walang maririnig sa'yo kundi naglilip up ka ng mga tao, nagbibigay ka ng encouragement. Pati buhay mo nagiging blessing. Yes, amen. Amen. So are you blessed tonight? So I want to encourage you to worship Him in spirit and in truth. Nawa, ako, pwede ba nating sabihin na I am washed? I am washed. Ang nakapagsabi lang yan, naka-experience na hinugasan nga siya ng dugo. Yes. I am cleansed I am cleansed and I am washed by the blood of Jesus. So ang dugo ni Kristo ay buhay. Kaya kailangan may manifestation. Huwag puro salita, may manifestation. Kahit hindi ka magsalita, nagmamanifest yung signs and wonders ng Panginoon sa buhay mo. Naging wanderer ang mga tao sa'yo. Saan siya kumukuha ng pera niya? Ba't si pastor ang daming damit? Ito nga, hindi ko namalayan, meron pa palang tag. Sobrang dami. Ibig sabihin, nagwa-wonder ka saan galing. Pero kapag ikaw ay nakilala mo ang Diyos, alam mong siya ang source. So do not, Lord, huwag mong ibigyan ang worth, ang resources. Money is resources, katulad ng sinabi ko sa radio. Ano ngayon ang ginagawa ng mga maraming pera? Dinidiyos na nila yung pera. Nakalimutan na yung source. Nung araw, walang pera, ang bait-bait. Tuduluha sa simbahan. Mihingi ng ng pera, ng negosyo. Nung binigyan, wala nang time sa source. Resources na yung ginawang Diyos. Marami kayo, alam nyo yan. Ako din noon, hindi ko sinasabi kayo lang. Pero salamat, dahil nag-aral talaga ako, I intend to discover kung sino itong Diyos na binibigyan ko ng worth. Worth ba siya na ibibigay ko ang buhay ko? Worth. Nakuha ko na yung kahit may milyon ako, hindi halata. Kahit wala akong pera, hindi pa rin halata. Sapagkat ako ay yielded sa source. Pag sa resources ka, maubos. Lagi, nanotice nyo ang pera tumatakbo. Lumalayo sa tao ang pera. Mukhang walang may nag-amen. Ang pera nag-amen ngayon. Kasi distin sila, currency, tumatakbo. Pero, saan sila pumupunta, pastora? Sa gumagawa ng purpose ng Diyos. Dahil sila din ay creation. So do not worship the creation. Worship the Creator. Amen. Natatakot tayo sa boss natin. Hindi tayo natatakot sa may-ari ng boss natin. May-ari ng trabaho natin. May-ari ng lahat. We need to adjust. Saan ba ninyo binibigay ang worth ninyo? Sinabi pa nga ng Diyos, subukan nyo ako. Sabi niya sa Malakay, kapag binigay nyo ang what is due to God, hindi lang po pera ang pagsabi ng Malakay, talaga yung mga religious allergic na pera na naman yan, 10% na naman yan. Ang 10% po hindi lang pera, buong buhay mo. Excuse me, hanggang ngayon di pa rin na-develop ang mentality ng ating mga religious people. Pagdating sa pera, hindi niya kayang ibigay, pero sinasabi niya sa kanta, Lord, I offer my life to you. Pagdating sa 10%, hindi niya ma-offer. Hello? Let's face the truth, and the truth will set us free. So, I hope and trust na itong live stream na to sa mga glorious group, ito din ay i-share nila sa bawat. Kasi bawat po ating grupo ngayon, ito inatasan ng Diyos para i-spread. Hindi natin makilala ang Diyos kung gaano siya kalaki hanggat hindi natin in-spread ang salita niya. Ako napatunayan ko napakalaki ng Diyos ko kasi saan ako pumunta ngayon.
Maraming nanglilibre sa akin. Ibig sabihin talagang spread ang Diyos sa buhay ko. Ganon din sa'yo. If you know how to give Him worth. Kaya mawawala yung trabaho ninyo, mawawala ang pera natin dahil hindi siya ang binibigyan ninyo ng worship in spirit and in truth. May God bless you at I want to invite you, syempre bawat ganito, bawat platform ay isang opportunity na kayo ay ma-reach out kahit saan kayo. At the tip of my voice, kung narinig nyo ito, the Word of God is like a double-edged sword. Kaya po masakit nangungurek at kaya ka kinukorek gusto kanyang kunin to be in the truth. Kapag sa truth na tayo, lahat maligaya kasi sa truth, lahat maligaya sa ilaw. Natural, pag nasa dilim ka, napaka-sorrowful mystery ng buhay mo. Kaya nga, nandito si Jesus pa rin to save us from all darkness in this life. Ay, nako, napakahirap ng buhay na walang Diyos. Yes. Paano kang nabuhay? 5 taon, 10, 20 years na walang Diyos? Marami kang Diyos-Diyusan? Kaya ang ginagawa mo sa buhay mo, experimental lang. So, ang dami, naubos yung buhay mo sa experiment. Wala ka man lang nabuo. Gusto ng Diyos, diretso tayo sa target niya na you and I will become kings like Him. Amen. So, hindi pera, kundi power and authority. Lahat dito, kinukuman lang ng Diyos. While si Satanas, lahat dito, ninanakaw niya. Dahil sa totoo lang, kahit piso wala si Satan, ay meron lang siyang ability to Manipulate. To deceive. ability to make story, to make lie, to make you believe na meron pero wala siyang meron. Wala siyang meron. He has nothing. He is zero. Yes. Anong ginagawa ni Satan ngayon? Ginagamit niya ang pagkasinungaling mo. Dahil yun ang kanyang access para makapagsinungaling. At kapag ang sinungaling ay na-boom, boom yung corruption sa lahat ng bagay. Kaya nga nasasaktan tayo. Tulad ng sabi nila na ang mga politician, ganito, ganyan. Totoo po yun. Kaya do not trust people. Trust God. Trust the source. Not the resources. Kahit asawa mo yan, tao lang din yan eh. Kaya ang tao ay hindi mapagkatiwalaan hanggat wala siyang Diyos na righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Imbitahin natin ang buong puso ang ating Panginoon na buhay. He's alive. Celebrate lang natin ng Easter. So, ibig sabihin, what about the resurrected you and me? Tapos na po si Jesus. God is good 100%. The problem is, what about you? God is resurrected already 2,000 years ago. What about you? Yun. Kaya ngayon, ang mga taong mga nakatanggap na sa buhay ni Jesus, buhay na Jesus, ay ang mga resurrected people from the pit. Hindi ka nahihiya magsabi, resurrected na ako. Amen. Kasi ang resurrected Jesus nasa iyo na. So you speak, you declare, you proclaim. When you speak healing, healing will come. Yan yung ebidensya na ikaw ay merong resurrected Jesus. He will manifest. At tanggapin natin siya dahil kapag hindi natin siya tinanggap, natural, walang gagalaw sa loob nyo. Okay? Panginoon, maraming salamat sa inyong salita na kung saan nilagay nyo ang inyong utak, ang inyong mind. You are the mastermind of everything in this planet Earth as well as in the universe. Maraming salamat. Nireveal mo ang sarili mo sa akin. Patawarin mo ako
sa aking mga kasalanan. Inaamin ko po, marami po akong pagkukulang at maraming din akong dinesisyon ng mali sa buhay ko. Ngayong gabi, niimbitahan kita. Banal na Espiritu ni Jesus, nandito ka sa puso ko. Salamat po sa dugo na inalay ninyo na naghugas sa aking karumihan, ang inyong salita at ang pagpatawad sa pamagitan ng inyong banal na dugo na magtatabon sa ating mga kamalian. Maraming salamat po. Magmula ngayon, I declare na ako ay pagmamayari ninyo. Nagbabalik loob po ako sa inyo. Ang aking pangalan ay nakasulat na ngayon din sa inyong buhay na libro. Maraming salamat, Banal na Espiritu. Turuan niyo po ako. I-guide niyo po ako sa buhay na kasiyasiya. Maraming salamat. Araw-araw, wala po akong susundin, kundi kayo lamang. Because ikaw ang aking Panginoon at ang aking Diyos. Amen. If you really did pray that with all your heart, I believe that together we can make a big difference in this planet Earth. I guarantee you, hindi na pareho ng dati ang buhay nyo, though hindi agad-agad perfect, but sabi ko nga sa inyo stages. Kung ang pagkilala nyo kay Kristo ay teacher lamang, katulad ng sinasabi nilang propeta lang, bright lang, katulad ni Buddha, yun din po ang matatanggap ninyo. Pero pag kinilala nyo siyang hari, yun din ang matanggap ninyo. Kaharian ng Diyos ang matatanggap natin. God bless you. And I say good night, glorious. Congratulations for this the beautiful night na nakapag-share tayo sa iba. Okay? Say hi mga glorious. Glorious ba yung mga itsura ninyo? Gutom na po sila. Glorious smile. Ayan. Ayun yung mga proprietor. Yan, yung may-ari. Yan. Kami po ay pamilya, kaya kung kayo ay may pamilyang spiritual, talagang assured kayo, magtutulungan tayo. Kahit anong mangyari, walang babagsak, lahat ay tataas. Bye! God bless you! Worship God in spirit and in truth. Amen.